will provide. Ngayon, sabi sa mga maglilitis sa kaso, diba, alam niyo yung mga kaso, diba, sa mga husgado, secure ng isang tao at sasabihin ng mga pinakamataas na judge o highest judge na not guilty. Sa ganitong sitwasyon, hindi tayo matatakot. Kahit ipatawag ka ng guidance counselor, ganito pa rin ngayon, pag may problema, guidance agad, mali pa na yung mindset na yun. Dapat ang guidance ay tumutulong sa estudyante para lumago. Hindi pag may problema ng sumpungan. Sa ganitong sitwasyon, hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-aalala, confident tayo, wala akong kasalanan. Diba? Pagka sa bahay, diba ganun din, sa lahat ng lugar na nasasakupan natin, sa context bilang mga Kristiyanong kabataan. Lagay natin, sa mga Kristiyanong kabataan, nararamdaman niyo ba secured kayo? Kahit sa panahon ngayon, bakit daw sa social media ang sumisikat ay ang mga gumagawa ng hindi mabuti? At sasabihin nyo, mag-resign na ako kasi sinabi ni Lord, mag-resign na ako. Hindi kayo tumawa kasi hindi nyo yata alam yun. Hindi nyo alam yun? Dati pag-usap. Sinasabi, bilang mga Kristiyanong kabataan, secure tayo sa pag-ibig ng Diyos. Wala sino man ang pwedeng humusga sa'yo. Kahit ibas ka ng mga tao, as long as tapat ka sa Panginoon, hindi ka ibabagsak ng mga bash na yun. Kasi secured ka sa pag-ibig ng Diyos. Jesus is our advocate. Si Jesus yung nagtataguyod ng pag-ibig, siya yung nagpapadama ng pag-ibig, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, siya ang nagpapalakas ng ating pananampalataya, at nalalaman natin na ang benefits ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay connection. Connection sa Panginoon at walang sino man ang maaaring humatol sa bawat isa sa atin. Balikan natin yung red string theory na sumisimbolo sa unbreakable thread. Alam niyo ba yung bank? Tumingin ako ng symbol ng bank. Ganito siya. Yung ganitong kamay sa katapot. Ganun ang bank. Yung parang nakatali yung dalawang kamay mo na hindi mo maigagalaw. Hindi ka malaya. Kaya sabi ko, yung bank na to, positive ba ito negative? Pero nang tinignan ko, nakatali ako nga naman, pero ganun. Or nakaganito. Kaya makita nyo sa red string theory, di ba yung katawan na nakatali, that is bound. Pero sa pag-ibig ng Diyos, hindi tayo bound. Malaya tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Yung thread na yun, yung theory na yun ay pinapakita, hindi mawawasak, hindi masisira yung koneksyon. Pero bilang mga Kristiyano, ang ating thread ay ang cross. Ang cross na nagpapaalala sa atin na tayo ay may matibay na koneksyon sa Panginoon. Nandiyan yata next slide. Tignan niyo yung koneksyon. Ilang buhit o ilang lines meron ang cross. Dalawa. Ay, pasensya na dito ngayon tumingin. Ilan? Di ba dalawa lang? And that is our connection sa Panginoon at ang connection natin sa bawat isa. Na yung pataas na pinapakita sa atin, may connection tayo, umiibig ako sa Panginoon, araw-araw dapat sa Panginoon ako. Kasi connected ako sa Panginoon. At hindi mananatili connected lang tayo sa Panginoon. Dapat yung nakalay na ganyan ay connected tayo sa bawat isa. Kaya nung ipinako si Jesus sa krus, ipinakita niya yung kanyang pag-ibig sa sanlibutan because Jesus is connected to everyone. Ang cross ay nagpapaalala sa atin na tayo ay may matibay na koneksyon sa Panginoon. Kaya araw-araw, we encourage everyone to pray.
maliwanag sa Kanya. Kaya ang cross is the unbreakable connection. Hindi mo yan matitibay. Hindi mo yan masisira. Sa pag-ibig ni Kristo, sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, nagkaroon tayo ng koneksyon sa Kanya. Tandaan natin si Eva at si Adan, di ba? Connected eh. Pero nung nagkasala si Eva at si Adan, yun ang nagpahiwalay sa Panginoon. Ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa atin sa Panginoon. Subukan nyo. Magkaibigan kayo. Nasiraan mo yung kaibigan mo. Nagkagalit kayo na huwag kayo magkaibigan. Ang hirap mag-connect, di ba? Ang hirap ulit makipag-connect, di ba? Kung walang magsasabi ng sorry. Kung walang dadaan o walang gagawa ng daan para magkasundo. Kahit naman sa mga boyfriend, sa mga girlfriend, kahit hindi ko yun alam, walang. Di ba, Di ba, Ate Jenna? Ang hirap pag nag-away mag-asawa. Paano nag-aaway? Paano nagbabate? Sino munang lalapit? O, yung asawa. Si Daddy. Pero ang mahalaga, hindi pinag-uusapan kung sino ang mauna. Ang pinag-uusapan ay yung pagpapahalaga sa relasyon. Yun ang connection natin sa Panginoon. Yung magkaroon tayo ng relationship sa Panginoon. Kaya being connected with Christ, we are secure. We are safe. Being connected with Christ, we become more than a conqueror. Ano yung conqueror? Yun yung sinasabi sa Bible verse na binigay sa atin. Nang mahal na ako, kaya niyang magwagi, kaya niyang maging malakas, kaya niyang labanan. Pero yung laban na nagbibigay papuri sa Panginoon. Kaya ang bawat isa, ito yung gusto natin tingnan natin dito. Dahil connected tayo kay Christ, lahat tayo pwede maging conqueror. Mananakot. Diba? Conqueror mo, imagine yung may hawak ng sword, may shield, kompletong gears. Kasi mananakot siya. Ano ang pinapakita? Pag tayo connected kay Christ, pwede tayo maging conqueror. Ano ang taglay-taglay natin? First, we have the power of Jesus. Kaya sinasabi ng marami na kapag wala tayo kay Kristo, mahina tayo. Kapag wala tayo kay Kristo, wala tayong magagawa. Subukan yung magtampo sa church. Ang hirap bumalik. Kasi ikaw yung lumayo. Kasi may barrier. Pero because of the love of Christ, na-reconcile. Kaya yung power, ano sabi sa verse natin, neither death nor life, neither angels or demons, neither the present or the future, nor any powers, neither height. Ano yung height? Kahit lalim. Diba? Nor anything else in all creation. We have the power of Jesus. Hindi tayo matatakot. Because we are connected with the power of Christ. Kaya kung may magawa kayo, kaya nyo mag-tambourine, kaya nyo mag-gitara, kaya nyo mag-share, kaya nyo mag-invite, because yung power nyo is the power of Jesus. Next, bilang conqueror, our purpose is to glorify Jesus. Hindi tayo connected kay Jesus para pagmalaki. Kaya ko to. Ako na ito. Pero hindi yun ang kabataan, mga bata. Ang purpose ng lahat na ginagawa natin sa kapurihan ng Diyos, sa lahat ng ginagawa natin, sa pag-aaral nyo, paglalaro nyo, saan man kayo pumunta, mag-shopping man kayo, sa lahat ng achievements nyo, kay Jesus, ang glory. Hindi sa atin. That is your way. Bilang conqueror, ano ang
Iniisip ko, ano ba ang mga kabataan ngayon? Anong pinakamahirap sa araw-araw? Ano pangalan? Ay, Lia. Lia. Anong pinakamahirap? Are you Englishing? O speak Tagalog? You can speak English, so thank you. What is your hardest thing that you ginagawa sa araw-araw? Ano ang pinakamahirap gawin sa everyday? Totoo naman. Magkaroon ng energy pumunta sa school. Oh, tama. Ay, kung pa sa yung salita, mag-isay. May humanap ng energy, pumunta sa school. Uminom ka ng energy. Ano yung energy? Oh. Oh, ay. May pagka-bishop to si Kokoy eh. Nasaktan siya. Oh, ikaw. Nataw ka na? 30? 30? Ano ang pinakamahirap gawin sa araw-araw? Ay, wala sa ngayon. Sana all. Dito tayo. What's your name? Gusto mo? Albia. Albia? Sofia? Ano nilagay sa'yo? Last name mo? Sofia. Sofia, ang kamay na Sofia. Basta. Oh, ano ang mahirap gawin sa araw-araw? Sino sa inyo ang hirap na hirap kumain ng gulay? Parusa! Pag kumain ng gulay! Kasi kami noon, siyempre hindi naman ito kumpara. Kwento ko lang. Ang mahirap gawin sa amin noon, yung araw-araw, maglalakad kami papuntang school, nakapagda kami, dadaan kami sa ilog. O, imagine nyo ha, tagaan mo ano ako nun, tay-tay lang to. Araw-araw, Monday to Friday, para makapasok kami sa school, kailangan namin daanan yung ilog sa paso. Alam niyo ba yung paso? Sa may Angono? Oh, may tulay na kasi siya ngayon. Wala pa yung tulay doon. Kailangan namin itaas yung pata. Naka-shorts kami. Dadaan kami sa ilog. Everyday. Ngayon, na-discover namin yung daan sa highway. Kaya lang, pagdaan namin doon, kailangan namin at dumaan doon sa parang pataas na ganyan na pato-pato. Tataka-akyat kami doon kasi mag-go-over the back kami. Everyday. Ngayon, napalad ng mga kabataan, di ba? May service na, tinatamad pa rin tayo busy kasi naka-aircon na kayo eh. Pero naiintindihan namin kayo. Kasi iba naman ang sitwasyon noon. And that is your battle. Araw-araw gigising ng mga maaga. Pagdating, kami noon, di ba? Battle lang. Papasok kami, naglalakad lang. Pag uwi ko ng bahay, wala kaming kuryente. Kasi naputulang kami ng kuryente. Di ba? Patotoo ka na yun ngayon. Dati, hirap na yung pagkwento yan. Ngayon, patotoo na, pero napakabuti ng Diyos. Everyday yun yung battle natin, pero tagumpay ka. Sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka. Because God is victorious. Why? Nanatili ba patay ang ating Panginoon? Hindi. Ang ating Panginoon ay nabuhay at nananatiling buhay sa atin. Kaya ano mang problema nyo, mental health, struggle, sadness, grieving, temptation, at kahit broken-hearted ka pa. Ikaw ay magtatagumpay because our power is the greater power of Jesus. Last, conqueror ay may pag-ibig. Pag-ibig to conquer enemies and transformation. Yung pag-ibig ng Panginoon ay nagdulot ng bagong buhay sa sanlibutan. Na yung mga makasalanan ay binigyan ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. At pagkatapos nun, kasi ang enemy natin, yung kasalanan, di ba? Kasalanan, enemy talaga yan. Katulad ng kwento namin ng umaga, kung nakinig kayo sa cellphone, na si Jesus, natem, ay hindi siya natem. Tinem siya, tinukso siya ni Diablo.
away. Nandiyan. Gigising ba? Babangon na ba ako? Hindi. Babangon na ba ako? Babangon. A-absent ba ako? Papasok ako. Papasok ba ako? Absent ako. Papasok ako. Absent ako. He loves me not. She loves me not. Ako sa babae ko yun. He loves me not. He loves me yes. He loves me not. Alam niyo ba yun? Ay, alam niyo yun? Ay, yung flames. Alam niyo? Ay, alam niyo pa rin yung flames. Mabuti naman. Alam ko, kami na lang nakakaalam yan. Pero mga kabataan, ang kalooban ng Diyos ay magbago ang ating puso. Magkaroon tayo ng pagbabago. Huwag tayong manatili sa buhay na nakasanayan natin nagkakamali. Na hinahayaan natin na yung kasalanan ang nasa puso natin. We are conqueror. Kaya natin labanan ang kasalanan dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Now, bound, nakatali. Ayan. Pero mga kapatid, mga kabataan, tingnan natin yung ito ako tatapos. Tingnan natin ito. Nababasa din ba? Kaya na. Ayan. As we assess yung pag-ibig ng Diyos, ang hangad ng Diyos sa atin, nakatali tayo sa pag-ibig ng Kristo. Nakatali tayo sa buhay na kay Kristo. Yung buhay na nakatali na may, alin mo ng word, pag-ibig, love. Araw-araw yan ang maging dahilan ng ating pag-aaral, paglalaro, pagbabahagi ng mabuting balita, na sa bawat araw may babahagi ng kanal na mahal ka ng Panginoon, ipapanalangin kita. That is connection. Ang maipanalangin natin ng ating kapwa kahit hindi mo siya ka-close, connection. Pangalawa is, yes, pananampalataya. Kung wala tayong pananampalataya, mga kabataan, mapapalayo at mapapalayo rin tayo sa Panginoon. Dapat ito ang meron tayo na pinanghahawakan natin pag pananampalataya na nagdudulot ng pag-asa. Na araw-araw, babangon ako kasi may gagawin ng Diyos sa buhay ko. Araw-araw, babangon ako sa pananampalataya dahil ang Diyos, ako ay nasa Panginoon. It is by grace, through faith, that you have been saved. Bakit tayo naligtas? Dahil sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi tayo maliligtas sa sarili natin lakas. At sana naiintindihan nyo na ito ngayon. At ang pangatlo, commitment. Ang Diyos, ang ating Panginoong Diyos ay hindi nanatiling patay, kundi siya ay nabuhay. Pero nag-alala ang mga alagad. Pero ang Panginoon, nangako siya na ako ay sa inyo, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng panahon. Kasama natin ang Panginoon. Ang Diyos, ikinumit niya ang sarili niya sa atin. Tayo dapat na maipako sa krus, pero ikinumit niya ang kanyang sarili sa atin. Ito ang